Good morning po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Bigyan po natin ng papuri, ng pagsamba, ng pagkilala at pasasalamat ang ating Diyos na buhay ngayong umaga. Ang Diyos na laging umaabot, ang Diyos na laging nagmamahal, at ang Diyos na laging kumakalinga sa bawat isa sa atin. Ang Diyos na laging napakabuti sa bawat isa sa atin. Atin pong awitan ng ating Panginoon. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Buti mo, Panginoon,
mapagpalang linggo po para sa ating lahat. Bago po tayo manalangin, allow me po to share the life of Joseph na panglabing isang anak po ni Jacob sa Lumang Tipan na makikita po natin sa Genesis chapter 37 hanggang 50. Medyo mahaba, but to cut the long story short po. Si Joseph po ay kinamuhian ng kanyang mga kapatid. Ipinagbili siya bilang alipin. Maling pinatatangan at kinulong. Maraming taon siya nagdusa nang hindi niya alam kung bakit. Kung titignan po natin, puro sakit at kabiguan ang naranasan niya. Ngunit nanatili siyang tapat, tumahimik sa pagsubok, at nagtiwala sa patnubay ng Diyos. Ang lahat ng iyon upang maging pinuno siya ng Ehipto at makapagligtas ng maraming tao sa panahon ng taggutom. Kabilang po dito yung kanyang pamilya. At ang sabi po sa Genesis 50:20, "You intended to harm me, but God intended it for good." Sa buhay natin, may mga pagkakataong puro problema ang nakikita natin. Mga pagsubok, mga tanong na walang sagot, mga pangyayaring hindi natin maintindihan. Pero ang nakikita natin ay isang bahagi lamang ng kabuuang plano ng Diyos. Ang ating Panginoon ay nakatingin sa buong disenyo. Habang tayo ay nalilito sa mga detalye, malinaw po sa Kanya ang kabuuang layunin. Ang mga bagay na tila magulo para sa atin ay hindi kailanman naging magulo sa Diyos. Kaya sa umagang ito, lumapit tayo sa Kanya ng buong pasasalamat at pagtitiwala. Hindi dahil nauunawaan natin ang lahat, kundi dahil kilala natin ang Diyos na may hawak at kontrol ng ating buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, una po sa lahat, lumalapit po kami sa inyo na may pagpapakumbaba. Kinikilala po namin ang aming pagkukulang, mga pagkakamali, mga kasalanan na gawa na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Maraming salamat dahil hindi mo kami tinitignan ayon sa aming pagkakasala, kundi ayon sa iyong biyaya at pagmamahal. Tulungan mo kaming mamuhay na may puso nagsisisi at handang sumunod sa iyo, Panginoon, araw-araw. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng iyong ginagawa sa amin, sa mga biyayang nakikita namin, at sa maging bagay na hindi namin alam at napapansin. Tunay na sapat ang iyong biyaya, Panginoon. Tulad ni Jose, naway huwag manghina ang aming pananampalataya. Kahit na madumi at magulo ang mundong ito, ipinagkakatiwala po namin ang buong sitwasyon dahil alam namin may dakila kang plano para sa amin. Dinadalangin din po namin ang gagamitin mo upang magturo ngayong umaga. Bigyan mo po siya ng karunungan, kalinawan na pag-iisip, at kalayaang maibahagi ng tapat ang mensaheng nais mong imarinig para sa amin. At para sa aming makikinig, ihanda mo ang aming mga puso. Alisin mo ang anumang distraction at bigyan mo kami ng atensyon, pananabik, at bukas na isip upang matanggap ang iyong salita. Naway may matutunan kaming magagamit namin sa araw-araw na pamumuhay at lalo kaming mapalapit sa iyo, Panginoon. At ang lahat ng ito ay binabalik namin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Diyos at Tagapagligtas. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. Pwede ba nating purihin ang Diyos ngayong umaga? Yung lahat ng nakaranas ng pag-abot, pagtulong, pag-ibig, pagpapagaling, pwede bang sabihin nating purihin ang Diyos? Pwede ba natin siyang bigyan ng isang malakas na papuring palakpak? Ayan, good morning po sa ating lahat. Pwede ba natin kamayan ng bawat isa? Good morning po sa ating lahat. At sabihin natin sa ating katabi, habang kumakamay tayo ay mahal na mahal ka ng Diyos. Thank you, Lord, sa kanyang kabutihan sa ating lahat. Maniwala tayo ang lahat ng ating problema ay may katugunan kapag inilapit natin sa paanan ng Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay pwede na makaupo. Thank you, music team. Salamat po. Patuloy po natin ipinag-aanyaya ang ating prayer and counseling room. Kung kayo po ay merong nais ihingi ng payo, godly advice, yung makalangit na payo ay pwede ho kayong lumapit sa akin, kay Pastor Grace, kay Pastor R.A.
at sa ating po mga sharing ministry. Ayan po. At ganun din po kung meron po bang bago ditong ngayon lang namin nakasama? May new attender po ba? Ayan, wala po. At akin po kayong ipinag-i-invite, akin po kayong inaanyayahan sa ating every Wednesday midweek service. Ayan, dito ay pinag-aaralan natin ang kahalagahan ng pananalangin. Alam nyo, minsan, naalala ko dati nung ako youth pa, mahilig ako mag-pray. Isa lang ang alam kong prayer noon, Lord, salamat po sa pagkain. Doon lang talaga ako nagpe-pray. Yun lang ang parang sa dati kasi nating pananampalataya. Ay yun lang ang aking natutunan. So dala-dala ko, pero habang umiidad ako, natututunan ko, dapat pala bago matulog magpe-pray. Ipagpapasalamat yung maghapon nangyari, po. At pagkagising, ipagpapasalamat yung bagong buhay. Kaya nadagdagan na, naging 3 na. So sa every Wednesday, meron po tayong prayer meeting. Dito ay nagte-training tayo na lumuhod at manalangin sa Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. Ang isa daw mananampalatayang mahilig mag-pray ay isang malakas na mananampalataya. Isipin niyo si Kristo, ang hilig niyang mag-pray. Kaya pala ang lakas niya, Kaya yung kanyang spiritual life ay makikita mo na pagtatagumpayan niya ang lahat. At sa darating po na Friday, ay magkakaroon po tayo ng Women's Fellowship. Ito po ay 7 p.m. mag-i-start sa pangunguna ni Pastora Grace. At mamaya po, dun po sa mga nagpasa ng application para po sa maging volunteer workers, meron po tayong orientation mamaya. May orientation tayo. And lastly, sa ating announcement ay, ayan. Yun pong QR code. Alam niyo po yung atin pong mga gawain every Sunday, yan po ay naka-upload sa ating YouTube channel. Pwede niyo pong kunin ang inyong cellphone ngayon. Iscan niyo po yung QR na yan at dadalhin po kayo niyan doon sa ating YouTube channel. Marami pa po hindi nakakaalam na meron tayong YouTube channel. Hindi po para tayo kumita. Yun po ay compilation ng mga gawain every Sunday. Kaya kung meron kayong na-miss, pwede niyo pong balikan doon. Yan, salamat sa Panginoon. At para po sa ating team for this month ay Unshakable. Naramdaman niyo ba yung lindol nung last week? Ang lapit ng kanyang epicenter nasa Jumalig Island sa Quezon. So ang ating pag-uusapan ngayon ay unshakable. Ano ba yung hindi mauuga? Hindi magigiba. Unshakable, napakatibay. Ang alam ko kapag ang isang building ay para siya maging unshakable, kailangan matibay yung kanyang foundation. Tama ba yun? Hindi ako engineer. Pero nakikita ko lang kapag yung mga bahay kubo, konting uga lang, bumabagsak. Pero itong ating TCFC building, ang tibay ng foundation nito Kaya inaasahan natin ito ay unshakable. Pero hindi building ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Hindi lang sa umagang ito, sa 5 linggo ng buwan ng August, ito yung ating pag-uusapan. Next slide po tayo. Ang ating pong title ng ating pag-uusapan ngayon ay True Confession and Strong Foundation. It is a sermon series on Matthew chapter 16. 5 weeks nating pag-uusapan yan. Kung inyo maaalala mga kapatid, month of June, ang pinag-usapan natin ay we are saved by grace. Dahil sa kahabagan ng Diyos, iniligtas niya tayong lahat. Nahabag siya sa atin, hindi dahil tayo ay mabait, kundi ang Diyos ay mabait.
Hindi dahil tayo ay mabuti, kundi ang Diyos ay mabuti sa atin. At natutunan natin last month of July, binigyan niya tayo ng new life. New life. And nilagay niya tayo sa isang new community. Pakilingon nga po yung katabi. Yan ang iyong bagong community. Ang tawag dyan ay community of believers. Ano po? Isipin nyo sa karamihan ng tao, parang ganito nangyari. Hinandpick tayo ng Diyos, iniligay niya tayo rito. For whatever reason, andito na tayo. Ang tawag ng Diyos doon sa kanyang mga inipon ay set apart, ibinukod. Ibinukod. Sa ibang translation, ang tawag sa set apart ay church. Sa ibang salin ay iglesia. Iglesia. So kapag ang isang tao ay iniligtas, ibinukod, isinama sa isang community of believers, yung kalipunan ng mananampalataya na yun, ang tawag doon ay ibinukod, set apart, church or iglesia. Kaya kapag nagbabasa kayo sa Bible at nakabasa kayo ng salitang church or iglesia, hindi yun yung building. Kasi hindi naman to sinave. Hindi naman isinave yung building. Tinan yung mabuti, ano po, doon sa month ng June, niligtas tayo ng grace. Sa July, binigyan tayo ng new life, iniligay sa new community. Ang tawag ng Diyos doon ay ibinukod tayo. Saan tayo kinuha? Doon sa isang madilim na kaharian at inilipat tayo. Ang ganda, no? Nakakatuwa ang Panginoon. Kinuha tayo doon sa isang madilim na kalalagayan at iniligay tayo sa kaharian niya ng kanyang anak na si Jesus. Kaya ang tawag sa atin ay ibinukod. Iniligay tayo sa isang community. At yun ang ating pag-uusapan sa buong buwan ng July. Mahalagang mahalaga itong first week. Kasi dito natin makikita yung foundation nung natitirang 4 na linggo ng ating series. Kapag po tayo nagsiseries, napakahalaga ng first week lagi. Kasi naroon yung history, biblical at saka non-biblical history. Ano po? So, ang pag-uusapan natin ay unshakable church. Ulitin natin na po, madalas nating mapapakinggan ngayong buwan na to yung salitang iglesia. Kapag po naririnig natin yon, hindi po natin itutuon ang ating isip sa aircon, hindi yun ang iglesia. Hindi natin itutuon ang ating isip sa magandang architectural design ng TCFC, hindi yun ang iglesia. Kapag pinag-uusapan natin ng iglesia, ikaw yun, ako yun, tayong lahat yun. Ano po? So lahat po ay aking ini-invite na tumayo bilang paggalang sa ating ebanghelyo na ating pag-uusapan ngayong umaga. Mateo chapter 16 verse 13 to 17. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea Filipo, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan, na taga-bautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo ngayong umaga sa isang bagong buhay, sa isang malakas sa pangangatawan, sa isang pag-asang binigay mo sa amin sa bawat araw. Dalangin namin kami matuto at makita namin ang aming sarili na kami unshakable.
dahil sa ikaw ang aming pundasyon ng aming pananampalataya. Ang lahat po ng papuri ay para lamang sa iyo, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Unshakable. Pakiyugyug mo nga yung iyong katabi. Pakiyugyug nga. Pakiyugyug. Sabihin mo sa kanya, kapatid, unshakable ka. Sa kabila naman, kapatid, unshakable ka. Kaya mong makatayo kahit napakatindi ng problema. Kaya mong makabangon muli kahit nadapa ka na. Bakit? Unshakable ka. Taas ang kamay ng may dinadaan ng problema. Yung iba hindi. Isa lang alam kung wala ng problema. Wala na rito. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki, ubod man ng laki, kapatid, maniwala ka, unshakable ka. Yan ang dapat nating ma-realize sa buong 5 weeks ng ating pag-aaral ngayong umaga. Hindi pinag-uusapan gaano kalaki ang problema, ang pinag-uusapan gaano kalaki ang Diyos na iyong sinasampalatayanan. Unshakable ang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Ang panukala ng ating pag-aaral ay upang ipakilala kung sino si Jesus. Isang mahalagang bagay, malaman natin kung sino si Jesus. Diyan sinimulan ni Jesus ang kanyang pakikipag-usap sa kanyang mga alagad. Nagtanong siya, sino ako, sabi ng mga tao sa paligid? So yan ang panukala. Kailangan makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ay kilala ko na po siya. Mai-confirm natin sa ating sarili kung hanggang saan ba yung ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Sabi sa Matthew, sabi sa verse 13, nang dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea Philippo. Mahalaga pong napaka-significant sa ating series ng pangalang ito, Caesarea Philippo. Napaka-significant niya. Dapat maunawaan natin saan ito nanggaling, bakit ito sinabi. At kung kayo po ay may time, mamaya, pakitype ninyo sa inyong cellphone, hanapin niyo yung Google Map. Next slide. I-type niyo yung Caesarea Philippi. Lalabas po yan sa Google Map. Yan ay nasa lugar ng Israel. Existing siya. Totoong merong Caesarea Philippi. Kaya mapapatunayan natin ang salita ng Diyos, hindi katang-isip. Hindi siya myth. Hindi siya kwentong barbero. So mahalagang maunawaan natin ano yung meron doon sa Caesarea Philippi. Next slide. Ang Caesarea Philippi ay isang lugar, mga kapatid. Konti lang background. Ito ay isang lugar kung saan ito yung bahagi ng lupang Kanaan. Alam natin lahat yon. Ang lupang Kanaan ay pangako ng Diyos sa bayang Israel. Kaya lang may nakatira doon. Kaya siya tinawag na Kanaan kasi meron nakatira. Ang pangalan ng mga nakatira doon ay Canaanites. Ito ay nasa kanila 2000 BCE bago pang magkaroon ng Panginoong Hesukristo. 2,000 years ago, bago dumating si Jesus, sila na yung nakatira doon. Mababasa natin yan sa Deuteronomy chapter 8. At meron silang sariling Diyos. Ang Diyos nila ay sino? Si Baal, si Asherah, si Anat, mga Diyos ng fertility at kalikasan. Pero taong 1200 BCE, yung pangakong Kanaan, na-conquer na ni Joshua. Napalayas ang Canaanites, tumira ang Israelita. Mababasa natin yan sa Joshua 11 verse 17. At may utos si Yahweh, lahat ng mga tinayong templo sa mga high places. Kapag sinabing high places, patag o sa bundok? Bundok, ayan. By the way, ang Caesarea Philippi, siya yung Mount Hermon. Ibig sabihin ay bundok.
So pinaalis nila lahat ng Diyos. Kasi ayaw naman ng Diyos may kasama siya doon sa lupain. So giniba yung templo ni Baal, ni Asherah, ni Anat, at lahat ng iba't iba pang Diyos ng Canaanite people. At ang itinampok nilang Diyos ay sino? Si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Naghari simula 1000 hanggang 586 BCE ang mga hari katulad ni Saul. Naalala natin yung kwento, ano po? Si David, si Solomon at marami pang iba. Nung naghari itong tatlong haring ito, ay naroon na sila sa lupain ng Kanaan. Ang sarap ano? Tinatamasa nila yung milk and honey kasi puno raw yun ng gatas at ng mga pulot-pukyutan. Ganon pa rin, ang Diyos nila ay si Yahweh. Ngunit may halong idolatry. Una, pinalayas yung Diyos ng mga Kanaan, inilagay sa templo si Yahweh bilang Diyos. Kaya lang nung nagsimula ng maghari, especially si Solomon, kilala po si Solomon bilang isang napakatalinong hari, full of wisdom. Kaya lang, ilan ho ang kanyang asawa? 700. 1,000. Lahat. Bawat isa ron, merong kanyang sarili-sariling Diyos. At si Haring Solomon na nagdala sa loob ng templo ng iba't ibang Diyos-Diyosan. Kaya sabi diyan, sa panahon ng tatlong hari na yan, yes, meron silang Diyos na si Yahweh, pero nagdagdag sila. Dinagdag nila ay si Chemos, si Molek, at si Ashtoret. Hindi nagtagal, 586 to 539 BCE, nasakop sila ng Babylonia. Bababasa natin yan sa pangalawang hari, chapter 24. Naghari doon si Nebuchadnezzar. Tinanggal ngayon si Yahweh sa templo. Giniba ang templo. Bawal sumamba kay Yahweh. Ang tanging sasambahin nila ay si Marduk at mga Diyos ng Babylonia. Tingnan niyo yung nangyayari, ano? 539 to 322 BCE, napalitan yung ruler. Sinakop sila ng Persian, ng Assyria. Mababasa yan sa Ezra chapter 1, verse 1 to 4. Pinaalis naman ang Diyos-Diyosan ng Babylonia. Tingnan niyo po kapag napapalitan ng hari, napapalitan din ng Diyos. Yun ang dapat nating tingnan. So noong Assyria nung Persian ang nakaupo, pinaltan si Zoroastrianism, Ahura Mazda, dito pala galing yung sasakyang Mazda. Ngunit pinayagan ang mga Hudyo na sumamba kay Yahweh. So naibalik naman si Yahweh sa Israel. Next slide po. Sumunod ay 332 BCE hanggang 63 BCE, yung BCE before Common Era. Kapag itong 63, malapit nang dumating si Jesus. Greek ruler. Ito wala na to sa Bible. Kasi 400 BCE, ang pinakahuling sulat sa Lumang Tipan. Ano yung huling aklat sa Lumang Tipan? Si Malakias. Pinaniniwalaan ng scholar, tumigil na ang Diyos kasi napagod na siya sa pag-aruga sa kanyang bayang Israel. 400 BCE, tumigil na. Walang pinadalang propeta, kaya sa Bible wala ka nang mababasa. Ang pinakahuling aklat si Malakay, sumunod sino na? Si Mateo na. Merong fill in the blanks. Pero kapag binasa mo ang world history, makikita mo may karugtong. Ano nangyari? Kilala natin si Alexander the Great. Great warrior. Ano po? Great general. Meron siyang prophecy para sa kanya sa Daniel chapter 8 verse 21. Yung mabalahibong mananakop. Kasi ang mga Greek ay balbon. So pero walang direktang sinasabi tungkol kay Alexander the Great. Ang pinakahuli ay Persian. Dito pumasok yung Greek mythology. Greek.
Napag-aaralan na po natin yan sa mga nag-aaral. Greek mythology. Si Zeus, si Apollo, si Athena. Sa Mount Hermon, mayroong tinatawag na Pan worship, si Pan. Yun yung Caesarea Philippi. Tapos hindi nagtapos doon, nasakop naman ng Roman ruler noong 63 BCE hanggang sa dumating ang bagong tipan. Kaya makikita nyo, sa panahon ni Jesus, Roman Empire na ang naghahari sa Kanaan. Diyan makikita natin si Herod the Great, si Pontius Pilate, mababasa yan sa Lucas chapter 2 verse 1 at sa marami pang mga aklat. Sino ang Diyos ngayon doon sa panahon ng Roman Empire? Si Roman Pantheon, si Jupiter, si Augustus, merong kulto, ang pangalan Augustus cult. Sa Hermon, naroon pa rin yung Greek god na si Pan. Pan, P-A-N. Mamaya papakita ko sa inyo yung itsura ni Pan. Sa New Testament era, sa panahon ni Jesus, eto na. Mateo chapter 16 verse 13 hanggang 17 sa Caesarea Philippi. Naroon sila. Gusto ko makita nyo yung pinagdaanan ng Caesarea Philippi mula sa Diyos ng Kanaan, naging Diyos nila si Yahweh, nasakop na ibang bayan, tinanggal si Yahweh, pinilit yung kanilang Diyos. Kapag nasasakop yung Caesarea Philippi na bahagi ng Kanaan, napapalitan din ng Diyos. Nung dumating si Jesus, Roman Empire, ang ruler. Kaya sabi niya, dito sa lugar na ito, sinimulan niyang sabihin, itatayo niya ang kanyang iglesia na unshakable. Sino ang Diyos ng panahon na dumating si Jesus? Si Yahweh pa rin. Ngunit sa Caesarea Philippi, sa Mount Hermon area, aktibo pa rin yung Pan worship. 2026, itong taon na to, ang naghahari na ngayon ay Prime Minister na. Sino? Si Benjamin Netanyahu. Ang pangulo nila ay si Isaac Herzog. Anong relihiyon meron sila? Sinong Diyos sila? Merong Judaism, merong Jews faith. Ang Druze faith ay Muslim din siya, Muslim din. Islam and Christianity. Sa panahon natin ngayon, yun ang relihiyon na prevailing doon sa kanila. Pero ang pinakang majority ay Muslim. Next picture po. Next slide. Ayan, ito yung Caesarea Philippi. Next slide. Pansinin niyo po yung kuweba. Meron po yung mahalagang next. Nakita niyo yung may ruins pa. Nung sila'y nagkaroon ng yung mga anthropologists, nagkaroon sila ng paghukay na-discover nila yan. So yan yung mga templo kung saan kapag nagpapalit ang king, nagpapalit din sila ng Diyos, kanya-kanya silang tayo dyan sa lugar na yan. Ang tawag dyan ay Caesarea Philippi. Next slide po. Ayan, biblical and historical background of the place. Ang Caesarea Philippi ay formerly known as Paneas. Pan, ibig sabihin yung Diyos nila na si Pan. Si Pan ay half human and half goat. Kalahating tao, kalahating kambing. Totoo ba yan? Siyempre hindi. Bahagi yan ng Greek mythology. Katang-isip lang yan. Kaya tinawag na Paneas ay ibig sabihin the place of Pan, the pagan god. High places, Mount Hermon, ideal for pagan worship. Kung mababasa niyo sa Deuteronomy, meron doon tinatawag na they put a worship temple sa high places. Kaya nung nasakop nila yung Kanaan, inutusan ni Yahweh sina Joshua, puntahan niyo lahat ng mga bundok, yung mga tinayong bahay-sambahan na mga Diyos-Diyosan mula sa Canaanites, gibain lahat. Kasama yan sa Mount Hermon. Pero strategic din siya sa location para sa isang military camp. Bakit? Ito'y dulo, ito'y boundary. Ang boundary natin sa Pililya ay nadya sa may arko.
Ito ay boundary. Isang bundok na bato na may boundary. Ang kahanggan niya ay Assyrian Empire. Sa panahon ngayon, ito ay tinatawag na Golan Heights. Ayan, ito yung Golan Heights. A source of water for the Jordan River. Dito nanggagaling yung tubig ng Jordan River. And an excellent area for shepherding. Yung mga nagpapastol, kasi may damo, may tubig. Napaka-perfect na lugar na yan. Ito ngayon si Pan. Next slide po. Ito si Pan. Yan ang itsura ni Pan. Iyon yung kanyang mga disipulo, mga kambing. Ito yung Greek god na sinasamba doon sa Caesarea Philippi. Meron tayong tinatawag doon na Grotto of Pan or Shrine of Pan, tinatawag din na Gates of Hades. Gates of Hades. Paniniwala ng Greek mythology, yung nakita niyo po kaninang kuweba, ang lalim po nun. At may tubig yun sa loob. Paniniwala nila sa kanilang relihiyon, ito yung portal to the underworld. The deep cave and spring were believed to be a gateway to Hades. The realm of the dead, sacrifice were thrown into the waters to test if the gods accepted them. Ang sinasacrifice nila, hayop at tao, hinahagis nila. So naniniwala sila doon sa divine acceptance. Kapag daw tinanggap at nawala yung handog, ibig sabihin nalugod si Pan. Pero kapag yung hinandog nila, tao man o hayop, kapag lumutang pabalik, hindi tinanggap. Ito yung lugar, Ito yung lugar kung saan kinuusap ni Jesus ang kanyang mga alagad. Next slide po. Yan yung Grotto of Pan. Tinatawag nilang Gates of Hades. Okay, ang layunin ng ating pag-aaral, kaya ito'y pinag-uusapan natin ngayong umaga. Tandaan niyo po yung background, sobrang mahalaga sa ating 5-week series. Ang unang layunin ay upang ipahayag ang tunay na pagkakakilanlan ni Jesus. The true identity of Jesus Christ. Sabi sa verse 13, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Doon sa mula 2000 BCE hanggang sa dumating si Jesus, ang dami ng ipinakilalang Diyos ng Caesarea Philippi. Napakarami na. Kaya iniisip ko, pwede namang hindi na kayo doon pumunta sa Caesarea Philippi. Ba't doon pa pinili ng Panginoong Jesus na pag-usapan ng pagtatayo ng kanyang iglesia? Kasi napaka-strategic ng lugar na yon. Sa pananakop nila, according to dun sa pananakop ng Israel, kapag nasakop nila ang Mount Hermon, ibig sabihin nun, nasakop din nila ang buong Kanaan. Yun ang isa sa pinakahuling dapat masakop nila. Bakit? Kasi napakahirap sakupin ng lugar na yun. Kaya ang itinuturo sa atin ngayon ng Diyos dito, bakit doon? Kasi kailangan niyang sakupin, hindi lang yung lupa. Pati yung spiritual na pananakop ng iba't ibang Diyos, gustong bawiin ni Jesus, gustong i-reclaim ni Jesus yung paniniwala sa napakaraming Diyos-Diyosan. Gusto niyang i-rebuild ang kanyang pangalan, gusto niyang itayo ang tunay na iglesia at ipakilala sa lugar na ito na yung Diyos na pinapaniwalaan doon sa Mount Hermon, lahat hindi totoo. So sabi niya, meron dalawang mahalagang tanong. Yung unang mahalagang tanong, sino ako para sa kanila? Alam niyo ho yung kapag sumama ka sa isang grupo na merong ganong paniniwala, mahahawa ka, tama ba? Mahahawa ka Nung bata pa ako, meron akong tita. Nasa Bonifacio siya. Meron silang Santo Niño. Gumagalaw. Alam mo ba yung attitude? Hindi. Wag mo nang alamin. Gumagalaw. Santo Niño, ganito kataas, gumagalaw. Nung una, hindi ako naniniwala. Hindi pa ho ako Kristiyano noon. Pero nung ilagay sa kamay ko, ayaw gumalaw.
Pero ang ginawa niya, hinawakan ng pinsan ko, tapos isinabay yung kamay ko, gumalaw na. Wala nun, naniwala na ako, yung Santo Niñong yun gumagalaw. Lagi na akong nandun. At may mga kaibigan ako, dinadala ko doon, yung classmate ko, dinadala ko doon. Ewan ko, tuwang-tuwa lang akong ipakitang meron akong tita na mayroong Santo Niñong gumagalaw. Nung una, hindi ako naniniwala, kaya lang lagi akong nandun. Kasi naglalaro ako sa bahay nila. Yung kasing bahay nila ay looban, merong 4 na chiko. Ang tatamis. Buti na lang, naging Christian ako. No. Nawala yung aking paniniwala doon. Mahalaga yung paniniwala nung tao sa paligid mo. Kasi kung ano yung paniniwala nila, pwede kang maapektuhan. Pwede kang ma-impluensyahan. Kaya nga ang tawag sa mga YouTuber, influencer. Sino ba yung sinesearch natin sa YouTube? Sino ba yung fina-follow natin? Alam nyo ba naghiwalay na yung Kapinpin Brothers? Maapektuhan, ma-i-impluensyahan ka. So anong sagot? Sabi nung mga tao, kayo po daw si Juan Bautista, John the Baptist. Bakit siya si John the Baptist? Kasi pareho silang nangangaral ng pagsisisi at tungkol sa karya ng Diyos. Kaya sabi ng iba, sabi po nila kayo daw si Juan Bautista. Para siya nagsa-survey, ang survey niya naroon sa Caesarea Philippi. Pangalawa, kayo po raw si Elias. Kasi sabi sa Malakias chapter 4 verse 5, si Elias muling dadating bago dumating ang Mesiyas. So iniisip ng mga tao, kayo yung Elias na bago dumating ang Mesiyas. Sabi namang ng iba, kayo si Jeremias. Bakit si Jeremias? Kasi kilala si Jeremias sa pag-iyak at malasakit sa bayan. Naramdaman ng tao na si Jesus may malasakit sa bayan. Kaya sabi niya, kayo raw si Elias at isa sa mga propeta. Bakit ang tingin kay Jesus ay propeta? Kasi si Jesus ay merong kapangyarihan sa pagtuturo at sa paggawa ng himala. Kaya sabi nila, yan kayo. Ang pangalawang layunin ay upang ipaunawa na mahalaga ang personal na pagkakilala ng isang tao kay Jesus. Okay, merong sinasabi yung nanay mo, ito si Jesus eh. Merong sinasabi yung Bible study leader mo, ito si Jesus. May sinasabi yung ministry head mo, ito si Jesus. May sinasabi yung lolo mo, lahat ng tao sa paligid mo may sinasabi. Pero pinakamahalaga, hindi yung sinasabi ng iba. Ikaw, ano yung pagkakakilala mo kay Jesus? Yung personal. Sabi sa verse 15, kaniyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Una tinanong, ano yung sinasabi ng paligid? Pangalawang tanong, kayo mga alagad ko, sino naman ako para sa inyo? TCFC para sa inyo, sino si Kristo? Para sa inyo, sino si Jesus? Regardless ng sinasabi ng nanay mo, ng asawa mo, ng kapatid mo, regardless ng sinasabi ko, ikaw sa sarili mo, sa iyong personal na pagkaintindi, pagkakakilala at pagkaunawa, sino para sa iyo? Si Jesus. Sabi sa verse 16, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Wala dun sa survey, ano? Nung binigay yung 4 na sagot, walang imik si Kristo. Para bang meron siyang ini-expect na tamang sagot na hindi niya nakuha ron sa 4. Ikaw po daw si Juan Bautista, ikaw daw po si Elias, ikaw po si Jeremias, at isa ka lang doon sa mga propeta. Parang, okay, sige. Pero nung tinanong niya yung mga alagad, meron siya isang nagustuhang sagot. Ano yung sagot na yun? Yung sagot ni Pedro, sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw kapatid,
Ano yung ating pagkakilala kay Kristo? Kay Jesus. Ano yung personal mong pagkakakilala sa Kanya? Iba ho yung sinasabi ng ibang tao. Kahit naman ho sa normal na buhay, hindi po ba? Maraming publication sa social media tungkol sa isang tao. Pwedeng sinisiraan mo yung isang tao sa social media, pero iba yung tao na personal na kilala yung taong sinisiraan sa social media. Or it's either sinisiraan sa social media or pinupuri sa social media. Iba yung masasabi ng taong personal siyang kakilala. Pwedeng sabihin nung kakilala niya personal, hindi corrupt yung taong yun. Kilala ko siya. Hindi niya kayang gawin yun. Dali natin sa ating bahay. Ano po? Sino ang mas nakakakilala sa iyong asawa? E di yung partner niya. E di yung kanyang mga anak na kasama niya. Iba yung reputasyon ng tao sa labas. Pwedeng madumi sa labas, pwedeng sira sa labas, kasi hindi nila nakikita yung eksaktong kung sino yung taong yun. Pero yung sa taong personal niyang kilala, iba rin yung pagkakilala niya. So tinan niyo yung survey. Ano yung sabi ng nasa labas? Pangalawang tanong, ano yung sinasabi mo tungkol sa akin? Kaya taga-TCFC, sino si Jesus? Para sa inyo. Para sa atin. Mahalaga yan. Para maging unshakable tayo, kilalanin natin dapat kung sino talaga si Jesus. Ano ang pagkakilala mo kay Jesus? Sabi sa John chapter 6 verse 26, hinahanap niyo ako hindi dahil sa mga tandang nakita ninyo, kundi dahil sa kumain kayo ng tinapay at nangabusog. Ang tawag diyan, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider. Bakit ka nasa church? Kasi may hinihiling akong bahay at lupa. Bakit ka nasa church? Kasi kailangan ko nito. Kailangan ko nito. Ginawa nating sugar daddy si Jesus. Ano? Kailangan ko kasi nito eh. Ito kulang pa. Kailangan ko pa nito. Sabi ni Christ, kaya kayo sumusunod kasi sa akin. Kasi wala kayong pakialam doon sa himala. Ang iniintindi nyo kasi nakakain kayo ng tinapay, tapos nabusog kayo. Sabi ni Jesus. John chapter 4 verse 15, ang babae sa balon ay nagsabi, Panginoon, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag ng mauhaw. Ito yung babaeng Samaritana, naalala niyo yan? Gusto niyang makuha yung tubig na sinasabi ni Jesus na kapag ito'y bumalong sa iyong kalooban, hindi ka na muling mauuhaw. Sabi niya, pa-order nga ng isa. Ipa-deliver mo na nga yung sinasabi mong tubig sa akin. Para pag inom ko niyan, hindi na ako muling mauuhaw. So tinitingnan ng babae, siya ay provider. Ano pa? Sa John chapter 6 verse 15, na makita nga ng mga tao, ang tandang ginawa niya ay sinabi nila, ito nga ang propeta na paroroon sa sanglibutan. Kaya si Jesus, nang mapansin niyang siya ay paroroon upang agawin at gawing hari, ay umalis muli sa bundok na siya lamang. Ang problema ng mga Israelita, ng mga Hudyo, masyadong mapagsikil ang Roman Empire. Gusto nilang palitan yung government. Parang ngayon, parang gusto niyo nang pababain si BBM. Nagpe-pray kayo, Lord, palitan mo na. Naramdaman ni Christ yan. Ang tingin sa kanya, political leader. Pababain ng Roman Empire, iluklok si Christ kasi makatao. Ano ginawa ni Jesus?
umalis, nagtago. Ayaw niya. Ayaw niya nang gawin siya doon sa hindi niya talaga misyon. Ang gusto niya, makita siya ng tao kung talagang sino siya. Isa pa, sa Lucas chapter 17, merong 10 ketongin. Ito'y matagal na nating naririnig na kwento. Merong 10 pinagaling. Ilan ang bumalik? Isa. Yung siyam, nakita lang siya as Jehovah Rapha, the healer. Bakit ka nagpupunta sa church? Ang lubha po ng sakit ko eh. Pinagaling. Hindi na bumalik. Kasi nakita lang niya, tingnan niyo mga kapatid, ang pagkakilala ng isang tao kay Jesus, depende sa kanyang pangangailangan. Kung ano yung kailangan niya kay Kristo, doon niya to tinitingnan. Wala naman hong masamang sinabi naman ni Christ, ask anything in my name, and it shall be given unto you. Humingi ka ng bahay, ibibigay ng Diyos. Maghintay ka lang. Humingi ka ng work, ibibigay ng Diyos. Humingi ka ng tamang asawa, bibigay talaga sa iyo ng Diyos. Yung asawang laging tama siya. Yan kasi hiningi mo eh. Lord, may sakit po ako. Gusto ko pong gumaling. Pagagalingin ka talaga ng Diyos. Ang dami ng kasaysayan na ang Diyos nagpagaling, nag-provide. Pero meron pang pwedeng ibigay si Christ. Meron pa siyang mas mahalagang bagay na kayang ibigay. Parang nami-miss mo, nakakalimutan mo yung isang bagay na pinakamahalaga na gusto niyang ibigay sa atin. Kasi nakapokus tayo dun sa material na bagay. Don't get me wrong, kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng material na bagay, kaya lang, baka may mamis tayo, yung pinakamahalagang bagay. Naalala niyo yung sabi ni Christ sa isang mayamang lalaki? Wow, napakadami ko ng kayamanan. Wala na akong gagawin sa buhay ko kundi kumain, magpahinga, matulog, uminom, at magpakasaya. Kasi kahit sa aking lifetime, hindi ko na kayang ubusin ang yaman ko. Nanaginip siya. Sabi sa kanya pa, naginip, hangal. Ngayong ding araw na to, kukunin ko yung buhay mo. Anong silbi ng kanyang kayamanan? Kung kapalit nito'y kapahamakan ng kanyang kaluluwa. Mga kapatid, meron pang pwedeng ibigay ang Diyos ng higit pa sa tinapay. Mga kapatid, meron pang higit na pwedeng ibigay ang Diyos, higit pa sa kagalingan. Meron pang higit na kayang ibigay ang Diyos, higit pa rin sa pag-aayos ng iyong pamilya. Meron pang kayang ibigay ang Diyos ng higit pa doon sa trabahong hinihiling mo. Pangatlong layunin, upang hamunin tayong kilalanin at tanggapin natin si Jesus, hindi lang tagapagpagaling, tagapagbigay ng ating kailangan, kundi bilang Kristo na anak ng Diyos. Ano ang sagot ni Pedro? Kayo po ang Kristo. Ikaw ang Kristo. Ano yung kaibahan ng Kristo doon sa tagapagpagaling? Ang sagot ni Christ, nung narinig niyo yung sagot ni Pedro, sabi niya, wow, ang galing ng sagot mo. Kaya sabi niya, nag-comment siya, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kahit sabihin namin sa inyo sa church na si Jesus ang anak ng Diyos, hanggat hindi ipinapaunawa sa iyo ng Ama, hindi mo yan maunawaan. Gift yan sa isang tao. Pwedeng sabihin namin na huwag kang mag-focus sa material na bagay, huwag kang mag-focus sa pagpapala, mag-focus ka dun sa nagpapala. Kahit anong sermon or preaching ang marinig mo, patungkol dun, hanggat hindi ka tinutulungan ng Diyos na maunawaan yan, hindi mo maunawaan. Ito yung ibig sabihin ng Jesus. Next slide. Ang Jesus, ang ibig sabihin ay Yeshua. Yung Yeho ay short for Yahweh. Yung Shua ay to save or to deliver. Meaning ng Jesus ay Yahweh saves, sabi dyan. Ang ibig sabihin ng Christ or Christos ay pinahiran or anointed one, pinahiran ng Diyos or Mesias, pinili ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin ng Christ Jesus ay pinili ni Yahweh na
tagapagligtas. Saan tayo liligtas? 1 Peter chapter 1 verse 9, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Sa ibang translation, ang ibig sabihin niyan ay kaligtasan ng inyong kaluluwa. Pansinin natin mga kapatid. Yes, ibibigay ng Diyos yung blessing. Walang problema doon, ano po? Pagpapalain tayo ng Diyos. Pero higit ang kanyang pagpapahalaga na ibigay sa iyo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Don't miss that very important point sa ating pananampalataya. Oo, natugon na lahat ng ating panalangin. May mga pagkakataon pa nga, ganito nakakalungkot mga kapatid. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Nung magkatrabaho, hindi na makita sa church. Lord, bigyan mo po ako ng tamang mapapang-asawa. Ayun na. Kahihiling natin ng tama. Kapatid, ba't di ka na umattend? Ayaw kasi ng asawa ko dyan sa TCFC. Kailangan kong mag-submit sa kanya. Ito yung hamon sa bawat isa sa atin. Lumapit tayo kay Kristo, may pagpapala man o wala. Attend tayo sa church. Blessed man tayo financially, or kulang man tayo financially. Yun ang patunay na hindi mo tinitingnan yung pagpapalang kayang ibigay ni Jesus. Sambahin natin si Kristo, malakas man o may karamdaman. Ito lagi kong sineshare, si Nanay Sanangka. Wala na siya eh. Si Nanay Flora. Wala yung patid sa pagdala sa gawain. Uma-attend yun ng Linggo at ng Sabado dun sa Lubigan. Nakakahiya sa malalakas na katulad namin na minsan uma-absent. Sambahin natin si Kristo, malakas man o may karamdaman tayo. Kapag ginagawa natin yun, mas pinapahalagahan natin yung nagpapala kaysa sa pagpapala. Mas pinapahalagahan natin yung nagpapagaling kaysa doon sa kagalingan ng ating karamdaman. Gumaling ba si Sister Flora? Hindi na. Hindi na siya gumaling. At namayapa na nga po siya. Pero hanggat siya'y humihinga, hindi siya tumigil ng pag-attend. Pangatlong hamon para sa atin, sa bawat isa, manampalataya tayo kay Kristo. Sa kasaganaan man, o sa kawalan. Kaya matatawag tayong unshakable. Bilang pagwawakas, doon sa Lumang Tipan, meron 3 kabataan. Si Mesak, si Shadrach, at si Abednego. Pinarosahan sila ni Haring Nebuchadnezzar. Nung naghari siya, sinabi niya, nagtayo siya ng malaking Diyos-Diyosan na inutusan niya lahat ng taong lumuhod doon sa rebuldong pinatayo niya. Yung 3 kabataan, ayaw lumuhod. Ang parusa ay tatapon sa pugon. Ang sabi ng 3 kabataan, naniniwala kaming ililigtas kami ng Diyos. Parang tayo, naniniwala ba kayong pagpapalain kayo ng Diyos? Naniniwala ba kayong pagagalingin niya kayo? Naniniwala ba kayong ibibigay niya yung inyong prayer request? Sabi ng kabataan 3, kahit hindi kami iligtas, magpapatuloy kaming sasambahin ng Diyos. Kaya din ba nating sabihin, kahit walang pagpapala, pwede ba nating sabihin, sasamba pa rin tayo sa Diyos? Kahit ba hindi na gumaling ang ating karamdaman, sasamba pa rin tayo sa Kanya? Kasi unshakable tayo. We are unshakable. May pagpapala tayo, wala tayong pagpapala. Ang pinakamahalaga sa atin, meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tumayo po tayong lahat. Ama naming nasa langit, kami po'y nagpupuri. Lubos kami nagpapasalamat, Panginoon. Kasi naniniwala kami. Nandyan ka, tutugon ka sa aming panalangin. Pero may mga pagkakataon talagang dumadaan kami sa kawalan. Lord, hindi kami titigil. Wala kaming pakialam kung kami pinagpapala o hindi pinagpapala. Mas mahalaga sa amin ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, may mga pagsubok, yes. Pero hindi nito matitinag ang aming paniniwala at pananampalataya sa iyo. Lord, may malusog kami, may pagkakataon kami malakas.
Pero dumadating yung panahon kami mahina. Kami nagkakasakit. At nagkaroon kami ng malubhang karamdaman, Panginoon. Wala kaming pakialam mo, Diyos, sa sakit at problemang yan. Ang mahalaga sa amin, Ikaw, O Yahweh. Ikaw, O Panginoong Jesus. Ikaw ang nasa aming buhay. Panatag at payapa kami. We are unshakable. Hindi dahil lagi kaming pinagpapala. Hindi dahil lagi kaming malakas at malusog. Ang totoo niyan, Panginoon, marami sa amin ang may karamdaman. Marami sa amin ngayong umaga ang may malaking problema. Pero lahat kami naririto, Panginoon. We are unshakable kasi Ikaw ang aming kasama sa aming buhay. Lord, sumaamin ang iyong pagpapala at ang iyong pag-iingat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning everyone. Pwede po muna tayo maupo lahat. Meron po tayong update. Ngayon pong sa month ng July, nung nakaraan po, May, nag-start tayo ng ating Brick by Brick project. Ito po yung para po sa hindi nakakaalam, para po dito sa finishing ng ating church, yung ating pong kulang pa sa contractor dahil pinahiram po nila tayo. Ngayon po, ito po ay ating binabayaran and praise God, ito na po yung ating updated. Pwede bang balakpakan na kaagad natin ang Panginoon habang inaantay natin? Yes, nakaka 66.9% na po ang ating nalilikom. Total pledge po natin, purihin natin ang Diyos. Okay. Ang ating pong total funds as of July 31 na nakuha natin, May, June, July, parang 3 buwan or 4, 781,000 po ang nalikom natin. Ayan po, purihin po natin ang Diyos. Ang kulang na lang po natin is 386,537. God is really faithful. God is really faithful to us. Napakabuti ng Diyos. Ngayon po ang church po, ang TCFC, nagiging transparent lang po tayo dito po sa ating gastusin. Kaya po, pwede bang purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang kabutihan? Konti na lang, wala na tayong utang. Yes, napakabuti ng Diyos. Maaari tayong tumayo lahat at sama-sama tayong magpuri. And if you want to be a part of this project, we have a separate envelope po. Ito po kagaya po nito na hawak ni Pastora Grace. Brick by brick, joy by joy. Naniniwala po ako, by faith, matatapos po natin ito. Yes, purihin natin ang Panginoon. Tayo po ay sama-samang sasamba sa ating Panginoon because ngayon pong umaga, it is our goal to worship the Lord. And if we are calling ourselves as worshipers, then it is our duty to worship the Lord. At ngayon pong umaga, ang ating pong audience, nag-iisang audience natin sa ating pagsamba ay hindi po ang ating katabi, kundi ang ating Diyos. Kasi kahit ang mga anghel ay kasama din po nating sumasamba sa Panginoon. Kaya po ngayong umaga, let us worship the Lord with all our hearts, with all our mind, with all our soul. Ito po ibibigay natin ng buong puso sa ating Panginoon. We worship you, our God. We worship you, our Lord. Sa iyo lamang ang aming awit ngayong umaga, Panginoon. Worship you, Lord. Nais ko ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Sabihin po natin sa Panginoon, nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay.
laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Sabihin po natin sa Panginoon, nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Ito ang aming ninanasa, Panginoon. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, magsamba ko'y iaalay. Walang hanggang sasambahin, Panginoon, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Tayo po ay magkakaloob sa ating Panginoon.
Tanging sa'yo lang, Panginoon. Ang aming puso. Alay sa pagsamba. Let's worship the Lord! Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Sa'yo lamang, Panginoon, ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Yes! Alay sa pagsamba. Yes, Lord! Alay sa pagsamba. Sama-sama po nating palakpakan ang ating Panginoon. Nag-iisang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng papuri, pagsamba, pagkilala, Panginoon. We praise you, Lord. Karapat-dapat ka, Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay dadako na sa isa pang mahalagang bahagi ng gawain po ng Diyos ngayong umaga, ang pakikisalo sa Kanyang banal na hapag. Ngay pinagtagubilin ng Panginoong Yesus sa Kanyang mga alagad at pati na rin po sa atin, upang sa pamamagitan nito'y magunita natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin na habang tayo'y makasalanan pa, ang Panginoong Yesus ay namatay para sa atin. Sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa church sa Korinto, at pati rin sa Talay Christian Faith Church, ay ganito ang sinasabi. Tinanggap ko ang aral sa Panginoon na siya namang ibinabahagi sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing bago'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, matapos magpasalamat ay pinirapiraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin nito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin. Gayon din naman, matapos magapunan ay kinuha ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo iinom bilang pag-alala sa akin sapagkat tuwing kayo ay kakain ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay inyong pinahayag ang kamatayan ng Panginoong Yesus hanggang sa kanyang pagbabalik. Sabay-sabay po natin. Salamat po, Panginoon. Napakasaganang pagpapala na ito na yung pinagkaloob sa amin ay ikay makasalo namin sa iyong unang ang dalangin ko po, Diyos, na yung pagpalain ng bawat isa na naging kabahagi ng gawain ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sino po sa inyo ang nangangamba, nababalisa, nalulungkot, natatakot? Ngayong umaga, patuloy po nating pupurihin ang ating Diyos sapagkat kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako
kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya tayo po hindi matitinag. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa napakagandang mensahe mo ngayong umaga. Tunay nga na sinuman ang kabahagi ng iglesyang ito o lahat ng iglesia na iyong itinayo, Panginoon, ay hindi matitinag sapagkat ikaw ang pundasyon ng iglesyang iyong itinatag, Panginoon. Kaya maraming salamat po sapagkat ipinaalala mo sa amin ngayon kung gaano katatag ang iglesyang itinayo mo na kung saan ang bawat sa amin ay naging bahagi, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo ngayong umaga. Tanggapin mo ang mga kaloob at handog ng iyong mga anak. Sa umagang ito, tandalahin po na ito'y magsilbing mabangon sa Diyos sa iyong bunarapan at magamit lamang sa ikalalaganap ng iyong mensahe sa buong tanay. At salamat din po, Panginoon, sa napakagandang mensahe mo na minsan pa ay pinaalala mo sa amin ang katatagan ng buhay namin na abang kami, Panginoon, ay bahagi ng iglesyang ito. May sakit man, may kawalan man, Panginoon, kami patuloy na dadalo, kami patuloy na sasamba. Katulad nung sinabi ng Shadrach, Meshach at Abednego, nung sila ay humarap sa hari na pilit pinasasamba sa rebultong ipinatayo ni Nebuchadnezzar at hindi po sila lumuhod. Sabi nung hari, alam mo ba, dahil sa hindi kayo sumunod sa aking utos, kayo ay tatapon sa naglalagablab na pugon. Ewan ko kung kayo ililigtas ng iyong Panginoon. Sabi po ni Nebuchadnezzar. Sabi po nila, alam po namin na kayang-kaya kaming iligtas ng aming Diyos. Pero kung hindi kami maililigtas, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong iyong pinatayo. Hallelujah. Dakilang Diyos. Walang bagyo, walang lindol ang makapipigil sa amin para ikaw ay amin purin at sambahin sa lugar na ito. Thank you, Lord, sapagkat ang bawat isa sa amin na bahagi ng iglesyang ito ay hindi matitinag sapagkat ikaw po, Panginoon, ang naging pundasyon namin. Thank you, Lord. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, ito po ay aming pinalangin. Dalayan ko po, Panginoon, minsan pa sa aming mga kapatiran na ngayon ay dumadanas ng matinding pagsubok, may mga sakit, karamdaman. Dalayan ko po, Panginoon, na sila po ay yung abutin sa kanilang pangangailangan pisikal. At ang higit sa lahat, ang dinadalayan ko ay ang kagalingan para sa kanila. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, atin pong tanggapin natin ang mayamang basbas at bendisyon ng ating Panginoon sa ating pag-alis sa bulwagang ito, ang pag-iingat ating Diyos ay sumating lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.